pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Nag-resign! Yun lang. Magre-resign. Okay. Kasi dapat ang balita lalabas mga alas 2, alas 3 para umabot sa Senyor Balita. Senyor Balita! Oras mo natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Posibleng balasaan sa liderato ng Kamara, inaantabayan na ngayong araw. Planong pagre-resign ni House Speaker Martin Romualdez, kinumpirma ng House Leader. Ronda Pilipinas. 3 araw natigil pasada ng transport groups. Lumarga na mga bus at truck. Naka-standby na para sa mga mai-stranded na pasahero. Ronda Pilipinas. Bayad ba yun? Wala, no? Libre yun, no? Free ride yun, di ba? Sa gitna ng kinakaharap na issue sa budget, Health Secretary Herbosa pinagbibitiw sa pwesto ng isang independent health reform advocate. Ronda Pilipinas. US President Donald Trump nagsampa ng defamation case laban sa New York Times at Penguin Random House. Ronda Pilipinas. Paparating na Season 88 basketball tournament ng UAAP, planong paiksiin. Ronda Pilipinas. Bagyong Mirasol tumama na sa norte. Ang latest alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Arnel Pineda may warrant of arrest na sa kasong paglawag sa VAUSI. Ronda Pilipinas. VAUSI, it's violence against women and children. Yan. Pag-iwan sa mga alagang hayop sa gitna ng kalamidad. Naku, alam nyo ba may kaparusahan yan? Alamin sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na kapag tinatamad na ang isang empleyado na gawin ang kanyang trabaho ay senyales na ito ng quiet resigning? Hindi, quiet quitting? Alamin. Ronda Pilipinas. Ito, OFW Lounge, dyan po sa Terminal 1. Isasara na daw yan? Alamin kung totoo sa Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa mga Nepo Babies! Mga Nepo Babies! Humihingi na ng tawad, humihingi na ng pasensya itong si Secretary Dizon dahil maaapektuhan daw kayo talaga sa gagawin ng DPWH. Parang meron yatang sulian ng pera mangyayari dito eh.
May pagbabalik. Tapos lahat daw ng mga sangkot doon sa anomalya, isauli nyo yung pera at gagamitin ang pagre-repair doon sa mga flood control projects na nadiskarel o hindi natuloy o kakalahati o 10% lang, gagamitin ang inyong pera para ituloy yun. Pero take note, yung mga sinabi mong yon, dineclare nila daw na complete na. Isa pa yun. Di ba? Meron pa isa. Yun hong ginagawa ng ano ngayon, ng yung hinihingan, yung mga sangkot ng bank waiver. Okay, yan, tama. Di ba? Marami nagsasalita na handa daw sila. I am ready. Na Put that on record. issue ng bank waiver. Put on record. Ang tanong, andun pa ba? Tama. Di ba? Exactly. Tagal-tagal na. Kailan pa ba yung speech ni Senator Ping Lacson? Nung lumabas yung pangalan ng mga yan Last week pa Siguro yun. nasikaso na yan. Exactly. Di ba? Hindi yun. Nung malamang, nabunyag pa lang yung pangalan, nabanggit pa lang yung pangalan nila, nagsimula na yan. Kaya nga, nangangati tuloy yung likod ko. Ay, may bank secrecy ba sa likod mo? Yan. O kaya yun doon sa mga apektado po. Total, ganito na rin lang pag-usapan na lang natin. O sige, bank waiver na yan. Yang waiver na yan, waiver na yan. Yan. Ilagay na ninyo. Mag-issue na kayo. Ayan. Kung gusto nyong patunayan na wala kayong kinalaman. Tama. Di ba? Kayo na mismo, habang hindi pa inuutos ng korte yan at hindi pa inuutos ng BSP o pakiusap ng Senado at Kongreso, gawin na ninyo. Patunayan nyo na tama ang naging proseso para makuha niyo yung pera. Pero ang tanong mo nga dyan, kung kukunin na nila yan, Kung andun pa. yun. Pambira. Yan ang tanong dyan. Yeah. Meron akong naulinigan Ay. Uso daw ngayon ng sulian. Ganito pala yan. Okay. Pagka yung palang ibang mga kontraktor, hindi pa nababayaran, binibigay na yung komisyon. May komisyon na. Ito ang problema. Hindi Hindi na sila makakasingil. Dahil nagiging mahigpit daw Okay. May chilling effect daw yata yan sa ibang ahensya ng gobyerno. Mhm. So ngayon, yung mga naniningil, nahihirapan. Di na makakolekta. Ngayon, ang ginagawa ho ng mga kontraktor ngayon ay hinihingi, binabawi yung binigay nilang komisyon. Ay, Kawawa. yun ang sinasauli komisyon. Soli nyo yan. Wala na ako masisingil Soli nyo yan. Sa singil muna, commission later. Di ba? Kawawa tuloy yung mga, talagang ganon. Nagpasasa kayo ng pera ng bayan, di ba? Exactly. Tapos pinopost-post nyo pa. Nilalantad nyo ba? May mga tulad, lalo na yung alam mo, naawa ako kay Maine Mendoza. Si Yaya Dab. Tama. Lahat ngayon ng tingnan nyo sa social media, lahat ho ng mga regalo na nakuha niya nung siya'y nagpakasal, lalo na yung mga regalo nitong si Congressman Arjo Atay, di ba yun? Tama, no? Tama. Ni Sylvia Sanchez. Yes. Lahat ngayon ng mga regalo ni Arjo kay Maine Mendoza, pinost di ba? Nakuha ng mga netizen, pinopost ngayon. Kaya tuloy yung mga comment doon nakalagay dyan. Oy, may ambag kami dyan. That kay from the people. Yan. Di ba? O yung kasal niyo, may ambag kami dyan. Di ba? Ito, tama ba yung nakalagay doon sa 7 million yung bag? Ay, Meron bang 7 million na bag? feeling ko meron Oo, meron naman. Ang mahal-mahal, tapos yung bag kakapraso. Ano ba ilalagay mo doon? Tanong ko saan gawa. Ganun ba yun? Siguro ganun talaga ang mga bag na meron bang 7 million na bag? Mga ganon, oo. Kala mo wala, may ganon. Brief. Meron bang brief na 7 million? Gusto mo ba talaga? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ngayong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na magre-resign ngayong araw si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman Puno na ipinatawag sila kahapon ni Speaker Romualdez
para sabihin ang planong pagbibitiw bilang leader ng Kamara ngayong araw. Sinabi ng mambabatas na matagal ng plano ni House Speaker Romualdez na mag-resign sa tuwing magkikita-kita ang mga party leaders dahil sa mga kontrobersiya at mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Nasira na anya ang reputasyon ng mababang kapulungan at marami ng kongresista ang nadamay. Anya, sinusubukan na nilang pigilan ang plano ng leader ng Kamara na huwag magbitiw sa posisyon. Nagbigay din sila ng suwestyon na mag-leave of absence na lang ang leader ng Kamara pero buo na anya ang desisyon nito. Iginiit ni Representative Puno na posibleng si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. Faustino, si Kuya Boji. Diyan. Si Kuya Boji Aha. ang magiging Speaker of the House. Ha? Ah. Si Kuya Boji. Ang mga kwento ni Kuya Boji. Yup. Ang papalit sa maiiwang posisyon dahil na rin sa desisyon at rekomendasyon ni Speaker Romualdez. Hiniling ni Romualdez sa mga mambabatas na suportahan si Congressman D na layong maging epektibo ang pamamahala sa institusyon. Kaugnay nito, kinumpirma ni Congressman Puno na magkakaroon ng party meetings ngayong araw para pag-usapan ang pagbibitiw sa pwesto ni Speaker Romualdez. Ronda Pilipinas. At ngayon tanggap po tayo ng isang report. 3 araw na tigil pasada ng transport group. Kasado na. Ngayon ba yan? 17 to 19, di ba? 17, 18, 19. Alamin natin report ni Patrol 38 Jen. Patrolya Jen, go! Sinimulan na ng transport group na Manibela ang 3 araw na tigil pasada bilang protesta sa katiwalian at maanumalyang flood control projects ng pamalaan. Pinangunahan ito ni Manibela President Mar Valvena ang pagtitipon ng mga kasapi sa Pilcoa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon kay Valbuena, bilyon-bilyong piso ang nakokolekta mula sa buwis sa produktong petrolyo pero napupunta lamang umano sa bulsa ng mga tiwaling kontraktor at opisyal ng gobyerno. Bukod sa isyo ng katiwalian, nanawagan din ng grupo na ibalik ang 5 taong prangkisa ng traditional na jeepneys sa gitna ng isinusulong na modernization program. Samantala, inanunsyo pa ng isang transport group na Piston na magsasagawa rin sila ng kilos protesta laban sa korupsyon simula bukas. Pera na ba ang mahalaga kaya hindi tayo nagkakaisa? Kaya tayo lumalaban ngayon para magkaisa sa korupsyon, sa mamayan, sa ahensya ni gobyerno. Kailangan natin makisa, lalo na sa transportation. Ang mga tsoper ay nakikibaka laban sa Noto Jeepney Peace-out. Hanggang ngayon ay kinakalakal pa rin ang kalsada ng ahensya ni gobyerno. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sino yung nagsalita niyo? Si Mar Valbuena ba yun? Si Sir Mar ba yun? Hindi, ano? Parang iba. Iba, no? Pero siya yung presidente nun. Oh, Sir Mar, meron lang ako tanong. Yan. Ay, tanong mo. Sige. May tanong ako sa'yo. Yan. Bakit sa harap kayo ng Petron nag-strike? At saka yung mga placard ninyo, Yan. kakulay ng Petron. Parang, ilabas niyo yung video, pare. Ilabas niyo Yung kanina, Mats. Okay, so mga nanonood sa social media at sa TV, labas mo. Labas mo yung video na nagpo-protesta. Oh, yan. Ayo, oh. Nasa, anong gasoline station yan? Ayun, tapat sa'yo, nakalagay pa, oh. Literal, nasa tapat sila ng Petron, kaya tapat sa'yo, oh. Oh, hindi ba magkakakulay? Tama ako, hindi ba? Tama ako, di ba? Tama. Oh, yan, oh. Red and blue. Tingnan mo yung mga placard. Red and blue. Alam mo tawag dyan? Plugging. Alam na tayo mga plugging yarn. Plugging yarn. Alamin na natin lang live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Uy, aabangan nyo yung malaking rally sa linggo. Ay, oo. Diba? Trillion People March. Hindi ba yun yung billion? Trillion na. Trillion ang tawag nila. Pero merong billion people march, di ba? May billion Billion, at saka meron ngayon trillion. Wow. Uy, may tanong ako. Ayan. Ano yun? Ano yung sinasabi niya yung let him go home? Ano yun?
Take him home. Take him home. Oh, Make him home? Bingi kami. make Big him home. make him home? Make him home. Hindi bring him home. Bring him home. Alam niyo, para matapos home radio na nga lang. Hindi nagtataka. Yung sinabi. Ate Juday, Ano yung ba? sino yung bring him home? Si Pangulong Duterte o si Oh, Saldico? Bring him home. Yan ang sinasabi nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi yun yung kay Saldico. Iba pa, hindi ko alam kung parang iba atay kay Saldico. Hindi ko na alam kung sino yung bring him home eh. Kasi yung ibang mga nakapost dati, nung kinulong nga itong si dating Pangulong Duterte doon, Bring nakalagay, him home. bring PRRD pa nga nakalagay. Bring PRRD home. Eh kasi yung mga rally, may nakalagay bring him home. Eh kung kay PRRD yun, tama ba? Kasi Parang ang layo naman. kaya nga, ang tanong ko, sino ang sinasabihan ng bring him home? Si Pangulong Duterte o si Lizaldico? Lizaldico. Baka si Saldico to. Oo. Kasi nga wala daw. Hindi na alam ko kung sino Nagmekos-mekos na. Sige, live weather report tayo. Eto, walang mekos-mekos dahil meron tayong bagyong binabantayan ngayon. Gaya nga na nasabi kanina sa Pareho lang daw. pare. Parehas lang na bring him home. Di bring them home. Ah. Bring them home na lang. Plural pala eh. Sige. Sa ating lagay ng panahon, nasa kalupaan po ng ating bansa si Tropical Depression Mirasol. Kanina alas 8 ng umaga, huli ho itong namataan sa vicinity o sa kalupaan ng San Agustin, Isabela. May taglay na lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman ng 90 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos itong si Mirasol pakanluran, hilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras. Nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Ifugao, Abra, Kalinga, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Batanes kasamang Babuyan Islands at ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya. Ang next update po na ilalabas sa Pag-asa dyan mamayang alas 11. Speaking of itong si Tropical Depression Mirasol sa kanyang track and intensity forecast, inaasahan po ng Pag-asa na magpapatuloy po ito sa kanyang pagtawid sa kalupaan sa hilagang bahagi ng Luzon at lalabas po ito ng kalupaan natin over tonight hanggang bukas ng early morning. Lalabas at mag-i-intensify pa po itong si Tropical Depression Mirasol bilang isang tropical storm habang ito ay nasa kanlurang bahagi o kanlurang karagatan ng ating bansa at ang paglabas naman po ng nasabing bagyo ay maaaring mangyari bukas ng umaga o tanghali. Pero sa ngayon, pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil sunod-sunod pa rin ang mga pag-ulan na mararanasan natin dulot po ng nasabing tropical depression sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands, maging sa Metro Manila, the rest of Ilocos Region, the rest of Central Luzon, and the rest of Calabarzon. Asahan po ang mga pag-ulan, mga pagkulog, mga pagkidlat at malalakas na hangin dulot nga po ng nasabing bagyong si Mirasol. Kaya yan po ang ating inaasahan over the next 24 hours. At kapansin-pansin do sa inilabas sa formation outlook kaninang alas 4 ng umaga na mayroon pa pong isang LPA na binabantayan ang Pag-asa over 1,000 kilometers sa may silangang bahagi ng ating bansa. May katamtamang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Ano yan? Baka pumasok sa linggo yan. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility pala ito. Nasa loob na siya. Anong araw makaka-apekto yan? May katamtamang tsansa. So, over the next 24 hours, may posibilidad na maging bagyo. Since ngayon ay Wednesday, around Thursday or Friday, ito ay makakapekto. Ayun, may lumabas na latest. Itong Pag-asa. Ngayon nga, ito, latest. Yung LPA na nasa labas pala ng PAR, I stand corrected, nasa labas ng PAR, isa ng ganap na tropical depression. Bagyo na po ito, ha? Bagyo na. So, inaasahan natin. Ito na naman tayo sa dalawang magkasunod na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano nga bang Mirasol? Ang susunod dito ay si Nando. Ito na, tropical depression. So, ito yung may batas. May Akala batas ko sa posibilidad. Espasol ang susunod. Kay Arman Cambe natin hingin yung Espasol. Masarap yun. Oo. Kuya Arman. Kuya, alam mo na. Alam mo na. Kuya, Espasol ha?
Huwag mo kalimutan. Ayan. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan dahil asahan po natin na over the next 2 to 3 hanggang 4 days, palalakasin din po ng mga nabanggit na weather disturbances sa ating bansa ang southwest monsoon o habagat na sa araw na ito nakakaapekto po sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Cloudy skies with scattered rains and may hinang thunderstorms. Dulot po yan ng southwest monsoon. Kaya yung mga nagbabalak pong maggagala o hindi kaya ay maglalalakwat siya sa mga susunod na araw, lalo na sa may bahaging norte, ipagpaliban niyo po muna yan dahil inaasahan natin na magiging masungit na panahon hanggang over the weekend. So yun muna ang latest update natin. Pero syempre may sunrise sunset pa rin tayo. Tumilaok ang manok! Hindi akin yan, pumipiyok. 5:45 ng umaga at lulubog ito mamayang alas 5. Ay, ano ba yan? Ay, ano yan? Hinabol na ng pusa yung manok? Nagagawa na yata sa galunggong na kinuha ng pusa eh. Kala ko nga yung manok yung hinahabol eh. May pabo pa. 5:56 po ng gabi, lulubog ang araw. Bagamat may mga sad news tayong dala, tuloy pa rin po ang Pasko. At ang countdown natin, tuloy na tuloy pa rin. 98 days to go bago ang Pasko. May kasama ng Queso de Bilog. Yan. Queso de Bola. Yan muna po ang aking latest weather report, whether you like it or not. Pasko na. Maghintay lang din po ng update sa mga social media platforms natin. Siyempre, radyo at TV para sa latest sa lagay na panahon. 11 o'clock ha, yung susunod na update. So maya mga 11:30 sa Balitang Bayan, makuha nyo yung latest kay Bagyong Mirasol. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Reminder po ito sa mga kababayan natin ha, huwag matakot lalo ngayong mga panahon ngayon ha. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo at kalusugan ko at kalusugan nating lahat. Lahat tayo membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Tandaan nyo ha, dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Ano na tayo? Break na tayo? O sige, Pilipinas ang ating oras. 27 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pag-usapan natin ito dahil galing na ho sa mga congressman mismo na si Speaker Romualdez ay magre-resign. Okay? Tanong ho natin sa isang eksperto kung anong epekto nito sa atin, lalong-lalo yun na sa ating ekonomiya at saka sa mga nangyayari o sa ano ang tingin ng magiging ano ang tingin ng lahat or karamihan ng mga Pilipino dito sa pagre-resign na ito. Oo. Teka muna, nasa linya po natin ang presidente po and CEO of the Political Economic Elemental Researchers and Strategists or Peers and Professional Lecturer San Beda Graduate School of Law. Isa po rin siyang political analyst at pag-uusapan po natin ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Nasa linya po natin si Professor Edmond Tayao. Sir Edmond, magandang araw po. Magandang umaga, Dennis, at sa ating mga tagapakinig. Opo, kumusta na po kayo? Tagal tayong hindi nag-usap. Okay naman. Ayos naman po. Opo. Okay, kami po napatawag sa inyo, Prof, dahil gusto naming malaman ang inyong nararamdaman, ang inyong masasabi, inyong komento dito po sa nangyayari ngayon sa Kamara na ngayong hapon daw ay i-announce itong pagre-resign as Speaker of the House nitong si Congressman Romualdez. Your thoughts, Professor? Alam mo, there's nothing unusual naman dyan, Dennis. No? Kasi at the end of the day, of course, the leaders of either House of Congress, either the Senate or the House of Representatives, siyempre meron silang sariling dynamics. Ano? And therefore, it's just, it's always a question of reason and among others timing kung kailan mangyayari yung changes na yan. Kaya lang kasi nagkakaroon ng kumbaga nagtatagal sa House of Representatives, hindi katulad sa Senado.
kasi unang-una, sino ang ipapalit? Kung natatandaan ng mga tagapakinig, ang naunang nangahas na pumalit sa kanya si Representative Toby Chanco. Kung akong tatanungin mo, he would have been the more logical choice. Except that it would seem, at ito'y nadinig ko lang din sa mga taga House of Representatives, mukhang hindi ganun karami ang may gustong siya ang pumalit, no? Ang pangalawa naman na lumutang, ito namang congressman galing ng Bacolod, no? Si former Mayor Albi Benitez, congressman, no? Alam mo, ang background naman ni Albi Benitez online gambling, no? And not only that, he's been also linked dito sa problema ni Arnie Teves, no? Kasi talagang close associate niya yan, no? Before, no? So sa madalit sabi, medyo alanganin, no? Meron at merong hindi magandang sabihin na nating considerations, no? Tapos itong pangatlo, itong napakaingay na napakabatang congressman, ano? I mean, it would have been okay kung Alabico Soto na alam mo kung saan nag-aral, anong pinag-aralan, at meron ka ng track record na masasabi. Ito, napakaingay at sasabihin pa niya na his whole political career, ganito, ganyan siya. Ano ba yung political career niya? Naging konsehal ng bayan at anak ng dati ding congressman. Ano? At kung sasabihin niya na siya ay malinis, siguro siya. Pero galing ba sa linis yung kung saan man meron siya? Kasi whether we like it or not, he's just another Nepo baby. No? So ngayon, ang lumalabas, ang mukhang papalit ay si Representative Boji D. No? And it would seem that this time around, meron ng compromise. No? So meron ng, kumbaga, mukhang naging katanggap-tanggap na dun sa iba. No? So mukhang siya ang papalit. So at the end of the day, Dennis, no, it's really a question of majority choice. So even if, let's say, for the sake of argument, the palace says, no, at ito sinabi ni Congressman Toby Tiangco, na kung walang basbas ng Malacanang, hindi mangyayari. Nandun na tayo, no? Tama. Pero kahit na merong basbas ang Malacanang, kung yung binasbasan niya ay hindi acceptable sa mga kapwa-miyembro ng Kamara, hindi rin uubra yan. And alam mo, sa totoo lang, if you are going to ask me, no, kaya naman naging unpopular si Speaker na Martin Romualdez is mainly because of the attacks of the Dutertes, no, particularly VP Sara, no. So alam mo, mula nung binansagan siyang tambaloslos, yan na yung nag-stick sa kanya. Ang problema sa ating mga Pilipino, hindi natin inaalam yung detalye kung ano ba talaga ang dapat nating tingnan. At kung halimbawa man at at dapat naman na pangot ng lahat ng makikita na nagsamantala sa pwesto, no, kumita hindi lang sa flood control, Dennis, no, but in so many other contracts or involvement or projects, activities of the government, dapat mapanagot yan. And can you honestly tell me na malinis itong mga ibang nag-aaspar sa pwesto? Alam mo, nakakaawa na lang ang Pilipinas kung papalitan mo ang House papalitan mo si Speaker Romualdez, ang ipapalit mo si Congressman Barsaga. I mean, wala na ba tayong ibang choice? O parang mo na din sinabi, Pero very vocal yung bata, Prof, ano? Ayun na nga very vocal. At tayo naman, pinapakinggan natin, no? Hindi man na natin alam mo, ang dami na nga nagtanong, ano bang pinag-aralan yan? Saan ba nag-graduate yan? Anong background yan? Alam mo kasi, correct me if I'm wrong, Dennis, no? I've been observing politics for God knows how long. My entire political career. And to be honest with you, I can't recall any respected statesman or any respected politico for that matter na bigla na lang sumulpot na parang kabuti na walang
walang experience, walang background whatsoever na pwedeng mag-claim na, uy, meron akong karapatan na mag-lead. No? O ganun din yung katanungan ko dito, no? Sa mga nagsasabi at ito'y napakaingay sa Facebook, no? Ang sabi nila napalitan na daw ang Senado, ang Senate President, papalitan na daw ang Speaker, ipalitan na din daw yung Presidente. Hindi pa ba tayo nadala doon sa 2 beses na ginawa natin yan? Pinalitan natin ang nakaupong Presidente. Ano nangyari pagkatapos? May nangyari ba? May tunay bang pagbabago na nangyari? At ang sakit dito, sinong ipapalit natin? Ang gusto mong ipalit si VP Inday. Nakakasiguro ka ba na magiging maayos pagkatapos na siya ang pumalit? Na may sariling problema din. Yun na nga parang ano ba ito? Parang isinumpa ba tayong bayan, Dennis? Parang Napakalungkot. Meron hong isa pa hong anggulo. Ang sinasabi ho dito sa palitan na ito ngayong hapon ng announcement, ito daw po hindi pagpapalit. Pagpapalit lang daw po ito ng muka. Pero parang sa background si Speaker pa rin daw ang magpapatakbo. Your comments po. Alam mo, again, babalikan ko yung una kong explanation, Dennis, no? Because at the end of the day, again, it's a question of numbers. So it would seem, therefore, that even if Speaker Martin Romualdez has become unpopular, no, because of his reeling from the many attacks left and right, front and back, no. At the end of the day, ang question is, how is he judged by his peers? I mean, I'm sure, Dennis, you will agree, and many of the listeners, lalo na yung mga nagtatrabaho, no? Kayo ba hindi niyo ba naiisip na mas actually hindi naiisip, sigurado ko everyone will agree. Iba yung feeling, Dennis, na ikaw ay hinuhusgahan ng mga kapwa mo, ng mga kasama mo sa karir mo, sa trabaho mo, no, kapwa mo professional, kasi sila talaga yung nakakakilala sa iyo. Tama. So sa padalit sabi, kung ganyan ang sitwasyon sa Kamara, hindi imposible nga na apalitan, but at the end of the day, pero I don't think, Dennis, that pag pinalitan si Speaker Martin pa din ang magdidesisyon. Most likely he will still be consulted, no, in many major decisions that the House will arrive at, no, but that's but expected, no, Dennis. Again, kung marami pa din tayong iniisip, simple na lang ang isipin ninyo kung ayaw ninyong pakinggan yung ganung explanation. Simple na lang ang isipin ninyo. Meron ba kayong mapipili sa Kongreso na pwede ninyo sabihin na anghel at wala talagang involvement sa kahit na anong mga anomalya na hinaharap natin ngayon? Kung meron kayong makikita, fine. No? Sa totoo lang, Prof, parang lahat tayo nagulat kung sino itong si Faustino Bolgidi. Parang ako, sa totoo lang po, hindi ko masyado siyang kilala ko, yung mga D, sa Isabela dahil taga Norte ako. Yeah. Oo, pero hindi ko masyadong kayo ho ba kilala niyo po ito as sa inyong larangan ng ginagawa ngayon as political analyst at pinag-aaralan po ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas. First time niyo rin ho bang narinig itong si Bolgidi? You know, admittedly, Dennis, I don't know much of him compared to how much I know about, of course, the speaker, Toby Tiangco, kasi laman ng dyaryo yan palagi. But I have come across him a number of times, and I'm inclined to think that capable itong congressman na to. No? Nakausap ko na rin yan a number of times. But I wouldn't be in a position to really say na hindi siya magaling o magaling siya. But at least, ang impression sa akin ay marunong itong papalit na speaker. Ayun. Kasi, Prof, ang kanyang hinahawakan ay, sabihin natin, probinsya sa Isabela. But being a speaker of the Congress, this is national, Prof, di ba? Yeah, that's true, Dennis. No? But again, at the end of the day, it's a question really of
how you are going to lead, no, all the members of Congress at the end of the day. So yeah, your purview should be national, no, when you become speaker, but you do not cease to be representative of the district you come from, no. But tama naman yung sinabi mo na dapat meron kang national purview. So yun yung kailangan niyang adjustment, no, which I think would not be that difficult, because kung magiging magaling siyang leader ng buong kamara, yung buong kamara nire-representa naman ng buong Pilipinas, hindi magiging mahirap sa kanya na magkaroon ng mas malaking pagtingin, no, sa kabuuan ng Pilipinas. Ito, Prof, ano lang, total na pag-uusapan lang. For example lang, Prof, na in-endorse nitong si Speaker Romualdez, itong si Kuya Boji D, at hindi tinanggap. Kunwari lang, kunyari may nagagapangan, kumukuha ng numero yung kabila, kumakausap. Gaano kaapektado ang buong Kongreso kapag hindi napaupo yung in-endorse po ni Speaker Romualdez sa Kongreso na ngayon ay budget season? Alam mo, Dennis, I don't really see that possible to happen. Sa bagay. Kasi again, it's a question of numbers. But sige, for the sake of ano lang. Yeah, let's do this discursive exercise. Pag nangyari 'yon, ibig sabihin talagang wala nang control ang majority, including the president, no, as far as the House is concerned, and therefore it will affect the priorities of the entire government. No? At ang mabigat dito, kung mangyari man yan, which I really doubt. No? Kasi Diyos ko, parang hindi ko ma-imagine, Dennis, yung speaker Barsaga, Asos, Ginoo. Ano ba ito? Ito na lang, Prof, last question ko na ito. Ito bang ginawa na pagre-resign nitong si Speaker Romualdez, ito ba ay body language na pwede nating basahin na ino-open na niya ang sarili niya sa mga investigasyon? Yeah, I think so. Kasi bago pa naman nangyari ito, Dennis, nagsabi na siya that he is open to it. Now, I don't want to preempt the investigation, but I think pwede ko pang sabihin to, hindi pa naman nagsisimula. No? And I think, and I don't think there's a judicial impediment for me to say so. Simple lang naman, mga kababayan, tingnan po ninyo yung budget. At pag may nakita po kayong infrastructure budget sa Leyte, kung saan ang distrito ni Speaker Martin Romualdez, medyo mag-isip na kayo. Pwede niyong sabihin na speaker yan, no? So kaya kahit na sinong congressman merong bigay sa kanya, no? Pero ang tanong, siya ba ang nag-insert? Kasi ang umuupo naman sa BICAM hindi naman siya eh. Ang kasalanan ni Speaker Martin siya ang speaker. No? So madaling sabi, kung merong anomalyang ginawa ang isang miyembro, at lalong-lalo na lumalabas diyan, name drop siya, whether totoo na siya ay kasabwat o hindi, whether totoo na meron siyang kickback doon o wala, walang ibang iisipin ng tao kung hindi meron nga talagang kinulumbat ito, no? So yun yung kasalanan niya. Wala namang naging speaker, Dennis, na pagkatapos ng pagiging speaker niya, popular siya eh. Wala lahat. Tama ka naman dyan, bro. Lahat yan. So, sa mandalit sabi, yun ang problema dyan. So, again, the question now is, we are going to replace him. The question is, will that replacement measure up to, kasi at the end of the day, no, parang matagal akong naging consultant nung panahon ni Speaker De Venecia. At alam mo, nung panahon na yun, talagang very unpopular din yan si Speaker De Venecia. Yes. Actually, wala pa yung mga ganyan mga anomalya. Talagang iba na ang tingin ng tao sa kanya. Pero pagka naandun ka sa House of Representatives, iba ang dating ni Speaker De Venecia. As in, he's really the leader of leaders, so to speak. He's able to,
yung mga magagandang batas na meron tayo ngayon. Yung tinatawag natin na PPP. Actually, hindi naman PPP yan. Build, Operate, and Transfer. BOT yan nung una. Yung party list law, no? Napakahirap. Halos hindi maipasa yan nung panahon na yun. Naipasa yan. Yung local government code, no? Na talaga namang tinatamasa natin ngayon yung galing ng decentralization. Nung panahon din na yun na ipasa yan. At napakahirap ipasa itong mga batas na to. Marami pa. IPRA, Indigenous People's Rights. And I can go on and on, Dennis. No? Sa madali sabi, itong mga batas na ito, napaka-political talaga basically. Because at the end of the day, if you look at kaya ako binanggit po itong mga batas na to, hindi lang para sabihin ko sa inyo marami akong alam. Kung hindi, ang sinasabi ko, ito pong mga batas na to, napakahirap ipasa kasi kung ikaw ay congressman, hindi mo gustong mag-share ng poder, ayaw mo mag-share ng power. But these laws essentially, no? These laws essentially share power among different stakeholders among different areas. Tama, No? tama. Especially itong decentralization, no? Binigyan mo ng poder yung lokal na pamahalaan. Sa palagay mo ba papayag yung mga congressman nung panahon na yun? Hindi. Pero naipasa. So sa madalit sabi, this is the leadership, the measure of leadership that I was talking about earlier. So it's not just a question of popularity. It's a question of whether or not the speaker is able to master the support of the majority of the House of Representatives to pass important measures like those examples I gave. Yun. Okay, Professor Edmund Tayo, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIC po. Salamat, Dennis. Political analyst, isa rin pong presidente and CEO of the Political Economic Elemental Researchers and Strategists or Peers and Professional Lecturers, San Beda Graduate School of Law at isang political analyst, si Professor Edmund Tayo. Kasi, Ate Juday, tama ba ako? Yung House Speaker ay hindi pwedeng i-impeach, di ba? Hindi pwedeng i-impeach at kailangan lang gawin ay parang i-declare na bakante yung posisyon tapos parang may election yon. Talagang it's a question of numbers. Yun. Kaya hindi pwedeng i-impeach. Okay. Oras muna natin sa buong Pilipinas. 10 minuto pa bago mag-11 ng morning. Taga po tayo ng mga reports. Planong pagbitiw ni Speaker bilang House Speaker o ni Congressman Romualdez bilang House Speaker. Welcome para sa isang mambabatas. Isa lang ba yan o mas maraming mambabatas? Alamin natin. Ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, wala na bang laman ng opisina ni Speaker? Yes, Dennis, itinuturing nga na isang magandang hakbang ni Bacolod Lone District Representative Alvi Benitez ang planong pag-resign ni House Speaker Martin Romualdez bilang lider ng Kamara. Iginiit ni Benitez na matagal na niyang nagpanawagan na magkaroon ng pagpapalit sa liderato ng Kamara. Anyo bago pa kumalat yung balitang magbibitiw nga sa posisyon si Speaker Romualdez ay naimungkahi na niya sa mga kapwa mambabatas na magkaroon ng new image o yung mga bagong mamumuno sa mababang kapulungan. Ipinaliwanag ni Benitez na paraan ito upang makita o mahanap yung katotohanan sa problemang kinakaharap ngayon ng institusyon. Sinabi ni Benitez na kanilang iginagalang ang desisyon na si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi ang ipapalit bilang House Speaker at kanilang hihintayin ang susunod na hakbang ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Benitez. Well, ever since naman, di ba, panawagan ko talaga is that it needs to have a change of leadership, to have a new image sa ating House of Representatives. So that is a good move. That is probably the best way to move forward para at least makita na natin at mahanap na natin mga katotohanan dun sa mga problema that's rocking the House. So, meron ng decision ng majority of our colleagues and members na si Kong Boji na ilalagay. Hintayin natin kung ano magiging decision ng bagong speaker. Diba? May mga issues tayo doon, but let's see kung anong gagawin niya. I think this has been building up. Yung tension for the past how many weeks. No? Ito, umabot na sa ganito. And I think marami na magiging peaceful na ang ating environment dito.
At yan ang tinig ni Bacolod Jelly. Representative Albi Benitez. Yes, Oo, Dennis. tatakbo ba siya bilang speaker? Yun nga ang napapabalita pero tinanggi niya na hindi Hindi na. siya tatakbo dahil meron na ring desisyon ng Kamara na iminungkahi na rin ito ni Speaker Romualdez na suportahan bilang papalit na bagong Speaker ng Kamara si Congressman Bogie D. Oo. At kahapon sa interview natin kay Congressman Toby Tiangco, kung siya ang o kung iaalok sa kanya yung posisyon bilang speaker ay kanya ding tatanggihan. Pero may mga nabalitaan din tayo na nais ding tumakbo nito ni Congressman Toby Tiangco pero nilinaw niya na kahapon na kahit ialok sa kanya yung posisyon ay kanyang tatanggihan. Si Barzaga. Si Congressman Kiko Barzaga naman, sa kanya na mismo nang galing na gusto niya talagang maging speaker ng mababang kapulungan. Pero sabi niya rin na wala pa siyang numero. Kumbaga, yung susuporta ng mga mambabatas para sa kanyang pagtakbo bilang speaker ng Kamara. At ang alam ko, yan ang isa sa tinitignan na kailangan marami ang sumuporta sa iyo para sa pagtakbo bilang speaker ng Kamara. Minsan magulo din ang isip ng kongresista kaya hindi pa tayo sure kung talagang tatakbo ito. Pero Dennis, sa ngayon, yung sitwasyon dito sa Kamara, tahimik, parang ang pakiramdam ko sa aking pakiramdam, malungkot ang loob ng batasang pambansa dahil nga sa napaulat na magbibitiw itong si Speaker Romualdez. Pero nagpahayag na rin itong si Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na pinigilan na nila. Ginawa na nilang lahat para mapigilan itong si Speaker Romualdez sa kanyang pagbibitiw pero hindi pa rin nagpatinag itong si hindi nakinig. Dahil yun na lang daw ang paraan para mailigtas ang institusyon dahil marami na rin kinakaharap na problema at marami na rin nadadamay na kongresista. At wala siyang magagawa kung yun talaga ang binabato at alegasyon o yung paratang sa kanya. Pero hanggat maaari, kung kaya niya iligtas ang institusyon, ay kanya ding gagawin. Last question ko. Kilala mo ba to si Congressman Bogie D? Ano pagkatao nito? Ito pa, yun ang problema dahil may mga party leaders na nagpahayag na hindi nga daw nila kilala itong si Deputy Speaker Bogie D. Pero titignan natin kung ano magiging desisyon mamaya dahil sinasabi din na baka i-rekomenda ni Speaker Romualdez itong si Bogie D dahil yun na rin ang one thing is for sure, hindi mapapalitan yung mga chairmanships. Kasi budget season. Masyado daw ayon sa ilang mga babatas, masyadong malawak at magugulo lang lalo kung pati ang mga chairmanship ay papalitan. Mas mainam na lang daw na pagbotohan or mag-rekomenda itong mga deputy speakers na kung sino yung talagang nais silang maipalit sa posisyon bilang speaker ng mababang kapulungan. Ayos, Jelly. Kagabi din, Dennis, kagabi, meron tayong nabalitaan din at na-confirm din natin kanina na wala nang masyadong gamit doon sa lugar ni Speaker Romualdez. At may mga ilan na rin na gamit na inilipat o inalis na mula doon sa room sa opisina ni Speaker Romualdez. Ayos, tutukan mamaya mo. magbabalik ako. Salamat. Yes, Dennis, magbabalik tayo kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na issue sa pagbibitiw ni Speaker Romualdez. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Paparating na Season 88 Basketball Tournament ng UAAP. Planong paiksin. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Planong tapusin ng maaga ang UAAP Season 88 upang makadalo ang mga collegiate stars sa 33rd Southeast Asian Games. Nakipagpulong na si UAAP Executive Attorney Rebo Sagisag kay SBIP Executive Director Erica D. habang pinag-iisipan din ang pag-compress o pag-adjust ng schedule at sinasabing target na matatapos ang liga bago o sa huling bahagi ng Nobyembre. Layunin nito na mabigyan ng sapat na oras sa mga manlalaro, hindi lang para sa basketball events kundi pati na rin sa iba pang sports na kalahok sa SEA Games. Matatandaan na nagwagi ang gilas noong 32nd SEA Games sa Cambodia at target nila na madepensahan ang kanilang titulo. Gaganapin ang 33rd SEA Games sa Thailand na magsisimula sa Disyembre 9 hanggang 20. At yan ang sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Arnel Pineda may warrant of arrest na sa kasong paglabag sa VAUC. Showbiz Balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, naglabas na ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Arnel Pineda ng bandang Journey. Ang nasabing warrant of arrest ay kaugnay sa kasong isinampa ng misis ng singer dahil sa paglabag umano nito sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o RA 9262. Nakasaad sa reklamo ng misis ni Arnel na matagal na panahon siyang nakaranas ng verbal assaults, manipulation at coercive behavior noong nagsasama pa sila kaya't napilitan umano siyang umalis sa kanilang bahay. Inisyo ito ni RTC Branch 99 Judge Mary Ann Ponzalan Toribio ng Quezon City dahil sa pagkabigo ni Arnel na dumalo sa mga ipinatawag na hearing. Noong September 12 umano isinilbi ang warrant of arrest, ngunit hindi malaman ang kinaroroonan ni Arnel kung saan napapabalitang nasa Amerika pa rin ito hanggang sa ngayon. May kaukulan namang piyansa na 72,000 pesos para kay Arnel. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ni Arnel Pineda. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Patamakot, hindi lahat ng pagod may kapalit na pera, pero lahat ng diskarte may kapalit na asenso. Maraming salamat Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan ng po susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. And happy birthday! Birthday ba yun? Kay Miss Ellen Grace Haroda, DWIZ Finance Admin Officer dyan po sa DWIZ News FM Iloilo. Maraming salamat. Ako ngayon naging tagapagbalita ko si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga